Magandang araw sa inyo mga kapuntos. Meron ba kayong nakakatalakayan sa social media? Sa Facebook, sa Twitter, sa YouTube, comments? Na mula sa iba't ibang sekta ng pananampalataya at napapansin ninyo na tila mahuhusay sila at bihasang bihasa. Samantalang kayo naman, medyo tagilid at medyo kulang pa lang ang nalalaman. Well, mga kapusos, hindi yan problema. Sapagkat sa kakapanood ninyo dito sa ating programa sa Straight to the Point, initiyak ko sa inyo na may panlaban na kayo. Sa loob lamang ng ilang minuto ay malilinawan na kayo. At tinitiyak ko sa inyo na sa dahan-dahan, gradually, may panlalaban na kayo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button, the notification bell, para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. Kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Ni Padre Erap sa Camp Phillips, Manolo Portage, Bukidnon, at saka sa lahat ng mga taga Camp Phillips, Damilag, dito sa Bukidnon na nagsusubaybay sa punto por punto, at sa ni Maria Panyas, sa Merlinda, sa mga Franciscan Friars of Immaculate, sa kay Padre Ronnie Ablong ng Diocese of Dumaguete, at sa lahat ng mga nagsusubaybay sa punto por punto. Isa pong pinagpalang umaga, tanghali, gabi sa inyong lahat. Ave Maria, back to you, bro. Jando. Okay, thank you sa iyo, Brother Romer, ang bukin natin. At naman ibigay naman ngayon kay Brother Jundre naman ng South Korea. Brother Jundre, good evening. Good evening, Brother Jando. Welcome back sa live sa Punto por Punto, mga kapatid. Isang pinagpalang gabi po sa lahat ng mga kapuntos. Happy Sunday to all, no? At shout out na natin agad ang ating mga mahal na kapatid na nagpapa-shout out. So, nangunguna si Sister Susan Kubakob at si Sister Yam Montejo, and kay Sister Rachel and Brother Edgar A. Calep. And good evening din, nandito si Upper Boy Mix TV and Sister Mary Joy Bastatas, si Sister Mercely Liut, and kay Sister Maricon Monedero. At andito rin si Brother Eleanor Hizula watching from Cabuyao, Laguna. Sabi ni Brother Edgar Calip, good evening, Brother John Ray, at sa lahat ng mga kaabag at sa mga bumubuo ng Punto por Punto. God bless us all watching from Santiago, Isabela City. Santiago City, Isabela pala. And then, kay Isaed Man Calvin. Yan, kapatid na Isaed Man Calvin. Tama ba, Isaed? Y Saed. Mahirap basahin yung pangalan niya. Sabi niya, good evening, Punto por Punto team. I am watching you. What will happen to someone, Catholic by name, but churching to other sect? Pero ngayon, hindi na siya sumasamba at lalong-lalo na sa Catholic Church. Di ko mauna ba't na question mark? And kay Brother Romel Palma, no, palagyan po siya nagsasabi na God bless you and Mama Mary loves you. Sister Mai Soriano, good evening. Sister Arlene Guinto. And then, nawala tuloy. Sister Sita Aldave. Yan. Mercy Liliut, salamat sa shoutout, Brother John Ray. Brother Rolando Mendoza, good evening po, CFT. And kay Sister Berna Ibarzabal, blessed evening everyone watching from Las Peñas City. And Rowena Jambero, good evening po, Punto por Punto. Back to you, Brother Jando. Okay, ito na maibigay naman ngayon kay Brother Angel Santos sa kanyang greetings and then gospel reflection. Brother Angel.
Brother Ayan, no? Angel. Amen. Praise the Lord. No, muli isang pinagpalang umaga, hapong, gabi, no? Saan man sulok kayo ng mundo na nararating ng punto por punto. Salamat po sa Diyos, nagkasama-sama naman po tayo muli para sa isa namang gabi na banal na pag-aaral ng salita ng Diyos para po ito sa ating kaligtasan. No po, muli paalala, no, gabi-gabi ng ating Panginoon Kristo sa ating lahat, no, kasama na ako roon, no, tayo po lahat. Sa huling araw, no, yan nga po, no, so let's, no, keep praying po sa ating, no, sa ating mahal na sa brother ng ating mahal na kapatid si Bro Junri, no, si Brother Roel Lucagbo, no, let's keep praying for him na sana po, no, mission natin is to keep praying for all the departed loved ones. Roel Lucagbo po, no. Sabi ni Jesus sa huling araw, ang salita kong hatol sa inyo. So hindi lang natin alam, no, although immediately, no, i-judge na tayo kagad-agad, automatic yun, no, pagkamatay ng tao. So pero let's hope, no, kaya nga let's hope and pray for Brother Roel Lucagbo po, no, sa kanyang kaluluwa na sana kaawaan at patawarin siya sa lahat ng mga kasalanan niya nagawa. There is always hope, di ba? And paalala sa atin ng ating Panginoon Kristo, gabi-gabi nagbibigay tayo sa turo niya, turo ng mga apostol at turo ng simbahan. At turo ng simbahan po 1721, no? Ano bang purpose natin dito, no? Ang word for the day natin ngayon is mission, no? So, pag binasa natin 1721, bakit ka ba nandito sa lupa, no? Bakit ka ba pinanganak sa mundong ito? Ano ba talaga ang layunin natin? Ano ba ang purpose natin? Magpayaman, maging sikat, no? Maging bilyonaryo, no? Kagaya ng mga laging na maging makapangyarihan? No. God, sabi sa 1721, God's put us in this world. Ang purpose is to know, to love, and to serve Him. For us, no, to be with Him in paradise. No? So may tumatawag yata. Ayun. So ulitin lang. Wait lang muna. Sige Hello, po. Padre. Hello, Dre. Wait lang muna, sagutin ko mas Padre Darwin, ha. Hello, Sige Dre. po. Hello, Padre Darwin. Hello. Nawala. Nawala. Wait lang, ha. Nawala si Padre Darwin. Tawagin mo uli. Pwede tawagan ulit. Baka papasok siya. Wait lang. Try ko tawagin. Hello, Dre? Hello, Dre? Bro, Mo. Hello, Dre? mag-blessing ko sa nagkuhan may holy door. Nag-visit may holy door sa pamilya ba? Mga pamilya. Musod na lang ko mga last days siguro before mo mag-end. Alas 10. Blessing lang ko. Mga anak. Trata. Sige. Balong pa may gloon. At may mag-holy door. Sige. Sige, bro. Salamat, bro. Okay, thank you, Dre. Yan ha. 10 p.m. 10 p.m. papasok si Padre Darwin for sacramental blessing. Kaya sa mga gustong bupabless ng sacramental dyan, pakiready na lang po ninyo yung inyong ipapabless. Kasi mamayang 10 p.m. papasok si Padre Darwin for sacramental blessing. Okay. Proceed, Brother Angel. Go ahead. Amen. So muli paalala po sa atin lahat, no, ang purpose natin dito sa buhay, no, is to know, to love, and to serve God. That's all. Yun lang, no. Magtrabaho man, still, okay lang magtrabaho, no, mag-business, but don't forget, no, to serve God. No? So kung hindi ka pa naglilingkod sa Diyos, wala kang ginagawa, you can always give, no, time, no. Kung may time ka, may oras ka, you can give your time, your talent, no, your treasure, your money, no. So maraming paraan para makapaglingkod ka, o by sharing this, no, i-share mo po natin ang mga punto por punto sa mga no, pati yung salita niya, no. So maraming paraan ng paglilingkod. Yun kasi ang purpose natin dito sa lupa.
paalala lang po yun, no? Ngayon, dumako na po tayo. Alam ko marami nakapagsimba, no? Pero maganda, mas bigyan natin ng mas medyo, lalimin natin, no? Ang, ano, ang ebanghelyo kanina, no? Dadagdagan lang natin ng konting ano dito, no? Alam mo, Kaalaman Brother para Angel, sa ebanghelyo. Yes, bro. Brother Angel, Yes, bro. naalala ko yung ano, yung nagsisimula pa yung punto por punto. Kasi nung pinaka ano namin ni Brother Darwin, pag siya nagsalita, palaging merong no, no, no. Ngayon naririnig ko sa iyo ilang gabi na yung no, no, no. Oh? Oh, hindi mo napansin. Ba ako ng no? Hindi ko napansin. Hindi mo napapansin? Naging Father Darwin na rin ako. Hindi ko napansin. May no na rin ako. Ay, ang dami kanina pa. Nung isang gabi pa. Mo? Talaga? Ay, hindi ko na nga. Ngayong gabi lang, hindi ko na mabilang eh. Totally. No? No? Oo. Talaga? Ba't hindi ko napapansin yun? Oo, nung ano pa yun, nung isang gabi pa yun. Ano mo ako, remind mo ako. No? Pasinin nyo si Father Angel. Remind mo ako, no? But anyway, yung message ni Lord muna tayo, no? So ganito, no? Yun, no? Yun yung sinasabing no. So, ganito po, no? Ayun, yun po yung sinasabi mo. So, ito po ngayon ang ating ebanghelyo, no? Ito po yung ayon kay San Lucas, chapter, siyempre 1 and 1 to 4, chapter 4, verse 14 to 21. Pag nilayan po natin, makinig ang may pandinig. Kagalang-galang na Teopilo, marami na po ang nagsikap na sumulat tungkol sa mga bagay na naganap sa gitna namin. Ang kanilang sinulat ay ayon sa sinabi sa amin ng mga nakasaksi nito buhat sa pasimula at nangaral ng salita. Matapos na ako'y makapagsuri ng buong ingat tungkol sa lahat ng bagay na ito, buhat pa sa pasimula, minabuti ko pong sumulat ng isang maayos na salaysay para sa inyo upang lubusan ninyong matiyak ang katotohanan ng mga bagay na itinuro sa inyo. Punta po tayo sa 4, nag-jump siya sa chapter 4, verse 14 to 21. Sabi po rito, bumalik si Jesus sa Galilea at sumasa kanyang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kumalat sa palibot na lupain ang balita tungkol sa kanya. Nagturo siya sa kanila sa mga sinagoga at dinakila siya ng lahat. Umuwi si Jesus sa Nazareth na kanyang nilakhan. Gaya na niyang kinagawian, pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Tumindig siya upang bumasa at ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaías. Binuksan niya ang aklat sa dakong kinasusulatan ng ganito. Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat hinirang niya ako upang mangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita, upang bigyan kaluwagan ng mga sinisiil at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon. Nilulun niya ang kasulatan at matapos si Sauli sa tagapaglingkod, siya'y naupo. Nakatitig sa kanya ang lahat ng nasa sinagoga at sinabi niya sa kanila, natupad ngayon ang bahaging ito ng kasulatan samantalang nakikinig kayo. Mga kapatid, ito po mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Yan po, no? So ngayon, konting pagninilay lamang po, no? Na magandang pagnilayan to. Bibigyan natin ng konting konteksto itong pagpapaliwanag, no? Itong ebanghelyo ngayong araw na ito, no?
Ano ba itong sinasabi natin lagi na Jesus, Jesus yung pangalan ng ating Panginoon Kristo, no? Ano ba ibig sabihin ng Jesus? No, umpisa natin po dito, no? Konting kaalaman. Ano ba ibig sabihin ng Jesus? Pag sinabi mo Jesus po kasi, sa English natin, God saves, no? So God saves, pag sinabing God saves, ang sinabi doon, no, ang Diyos ay nagliligtas. Ano ang ibig sabihin naman yung Kristo, no, or Christ? Pag sinabing Christ naman, okay, paalala po sa lahat, no, hindi niya po apelido 'yon. Hindi niya po apelido yung Christ na sa mga dahil wala apelido no, kung maalala niyo no, yung mga tao no, anak ni Alpeo, no, anak ni Zebedeo, nakikilala sa first name lang. Wala pa pong apelido during that time. So pag sinabing Jesus Christ, hindi po no apelido yung Christ, para at least kung sakali sa mga anak niyo o apo niyo magtanong sila, meron ba apelido no si Jesus? Wala pong ganoon. So, iba yung term na Christ. Ano ba yung ibig sabihin ng Kristo? No? Ang ibig sabihin ng Kristo, ang ibig sabihin po nun ay hinirang, no? Sinugo, or pinahiran. Ulitin po natin, no? Iba po ibig sabihin ng Jesus, iba yung ibig sabihin ng Kristo. Ito po ay titulo niya. Ang Jesus, ibig sabihin God save, or ibig sabihin ang Diyos ay nagliligtas. Pag sinabi mo ng Christ o Kristo, ibig sabihin ay sinugo, hinirang, no? At pinahiran, no? Anointed one. Ngayon, mayroon tayong narinig naman, no? Konting kaalaman po. Mesiyas, ano ba pagkakaiba nun? No? Bakit may Christ and Messias? There is a difference. Pero ba pagkakaiba in Christ and the Messiah? Okay. So sa mga hindi pa nakakalam, pag sinabi mong Christ and Messiah, pareho lang po yun. Okay? Ano ba pagkakaiba nun? Pag sinabi mong Kristo po, yun ay salitang Grego. No? So pag sinabi mong Messias or Messiah, yun po ay salitang Hebreo. It's a Hebrew word, no? For the anointed one. Messiah. Pag sinabi mong Christ naman, it's a Greek word naman. Same meaning. Anointed one. Okay, so alam na natin ngayon, no? Walang difference yun. When you said Messiah and Christ, they're the same, no? The same meaning, no? Ibang salita lang po yan. Parang sinabi natin bakit naalala nyo noon, no? Si Mateo, no? Si Levi, sa ibang, talata ay Levi. Tapos sa ibang Mateo. Levi, same si Jewish name lang yon, Hebreo. Yung Mateo, yun nga, dun sa salitang Grego naman yon. But they're all the same. So ganito po yung nangyari ngayon, no? So yun ang ibig sabihin nun. Bakit natin binanggit yon? Inumpisan sa Jesus Christ, no? Ang ibig sabihin. Kasi pansinin niyo rito, nung nagbasa ng ating Panginoong Hesus, sabi niya rito, no? Nung binasa niya, sabi niya rito, sumasa akin ng Panginoon. Ito po actually mga Torah nila noon sa templo nila, no? Ito po ay aklat ng Torah, no? Sila po ay nagbabasa para sa atin, no? 'Di ba? Sa misa may ebanghelyo, ganun. So nung pinagbasa siya, kumbaga, sabi rito, sumasa akin ng Espiritu Santo sapagkat, sabi niya rito, hinirang niya ako, no? So nagbabasa pa lang po siya ng ng sulat, no, sa propeta Isaías. Hinirang niya ako. Ayan, hinirang. Tingnan niyo po ako upang mangaral, yan, sa mga dukha ng mabuting balita. At sabi dito sa pangalawa, sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya. Sinugo. So may term, makikita niyo po yung term, sinugo. Pero nagbabasa lang siya, no? Wala pa siyang sinasabing siya yon. At sa mga bulag at sila makakita upang bigyang kaluwagan ng mga sinisil at ipahayag ang pagliligtas. Ayun. So as a Jesus, God saved, Diyos ay nagliligtas. Sabi niya rito, at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon. Pansinin niyo, yung sinabi niya sa yung aklat na yon. At ang sabi niya bandang huli, natupad ngayon ang bahaging ito ng kasulatan samantalang nakikinig kayo. So kumpleto po. Pansinin niyo, no? Napansin niyo, Jesus Christ, nagliligtas as Jesus, yung Christ as our Messiah,
Ang sinabi niya rito, sinugo at hinirang. So pasok na pasok sa kanya yon. Actually, sa ibang talata nagalit sila eh. Bakit sila nagalit yung mga during that time, mga Pariseo, mga Hudyo na nakikinig? Bakit? Ang alam nila, yung tagapagligtas po kasi is social and political. So alam nila yung pagka sinabing tagapagligtas, alam nila yung Mesiyas ibig sabihin. Pero ang pagkakaintindi nila, physical yon, social, political. Ibig sabihin, isa siya dapat may darating na Mesiyas na hari talaga, no, physically. So mali. Mali na naman interpretation nila. Kaya sabi sa aklat ni Lucas nung sinabi ni San Gabriel, 'di ba? Ni Angel Gabriel, siya'y magliligtas sa kanilang kasalanan. So akala nila ililigtas sila sa Imperyo Romano. So may misinterpretation na naman, no? Physically kasi lahat kasi sa mga tao dito physical. Pero kaya nga tinuturuan sila natin Panginoon Kristo pagdating sa spirituality at tamang interpretasyon ng Bible para CFD lang no. So hindi nila naintindihan yung ibig sabihin noon. Kaya nung sabi niya natupad ito, bandang huli dito 'di ba nagalit sila sa kanya kasi yung expectation nila isang makapangyarihang hari, anak ng karpintero lang, paano siya magiging Mesiyas? Yun ang interpretation nila, kaya sila nagalit. Kaya ayaw nilang maniwala sa kanya. Alam nila yung tagapagligtas, yung Messias and the Christ one is the Savior of the Israelites. Na ibig sabihin, isa-save sila sa mga Imperyo Romano. Malakas na makapangyarihan. Mali ang interpretation nila. Ililigtas sila sa kasalanan. No? At pansinin nyo, itong kapangyarihan na ito ng ating Panginoon Kristo, pinasa niya sa mga apostoles. No? Pinasa niya sa mga apostoles, yun din ang ginawa nila hanggang ngayong panahon na to. Napansin niyo po, no? Hanggang ngayong panahon na to. Kaya nga ang simbahan natin, one, no? Isa lang, holy, banal, dahil banal lang ang nagtatag, no? Catholic, universal, at apostolic. Bakit? Kaya nga apostolic dahil itinatag niya sa mga apostol. At may tinatawag na apostolic succession. Ngayon po, based sa kasaysayan, only Pope Francis po ang naka-inline po sa apostolic succession. Tayo lang po, no? So ngayon, tayo naman, pinapaalala sa atin ng ebanghelyo ngayon. We also have a mission. Sa mga nabinyagang Katoliko, lalo na yung mga nakonfirmahan na, sa Catechism of the Catholic Church sa confirmation, malinaw yun. Kapag nakumpina na tayo, we're in the age of reason, hanggang ngayon po, mga nabinyagang Katoliko, ganun din po yun, nagtutuloy-tuloy. Ang mission ni God, ay mission natin din upang ipalaganap ang mabuting balita ng kaligtasan at ang pagmamahal ng Diyos sa ating lahat. Amen. Yun lang po, naway gabayan tayo ng Banal na Espiritu ngayong gabing ito. To God be the glory. Salamat po at paalala po sa mga tao ngayon, no, please, no, mag-testimony po kayo, no. Isigaw niyo sa buong mundo na yung pagpapala ng Diyos na punto por punto. Imposible, totoo 'yun. Imposible pong wala kayong napakinabangan dito, no. Sabi nga kahit ano ba yung natanggap niyong pagpapala rito sa punto por punto? Ito ba yung karunungan, kagalingan sa kasakitan, pagbabago ng pamilya niyo, no? Kailangan po isigaw natin 'yan, di ba? So kailangan kaya sa biblically, bakit daw ang mga pagpapagaling ni Jesus Christ lagi sila nagsasabi, nagpuri sila sa Diyos, di ba? Hindi sila nagpuri kay Jesus, pansinin niyo. Nagpuri sila sa Diyos nung pinagaling yung mga may sakit, no? Ganon din po tayo. Sana wag kayong mahiya, hintayin po namin kayo mag-testimony kayo bilang pagpupuri at pagpapasalamat sa Diyos sa natanggap niyong biyaya dito sa punto por punto. Yun lang po, no? To God be the glory. Salamat po, back to you, Bro Jando, and ready na po yung mga magte-testimony ngayong gabi. Hello, okay. So, punta na po tayo sa unang katanungan dito is from Rosemary Rabor. Pwede magtanong ako sa inyo, may 32 ba sa Lucas 16:19? 32 daw sabi ng pastora.
Tingnan natin. Pakisagot mo na yan, Brother John Ray. Bro, Meron ba daw 32 sa Lucas 16:19? 32 daw, sabi ng pastora. Kaya ano daw? Sa Lucas 16:19. Hindi ko maunawa yung tanong. Sa Lucas 16:19. Ano yun? 16:19. Baka to 32 to. Ano daw, Brother John Ray? Hindi ko kasi maintindihan yung tanong niya eh. Hindi ko maintindihan eh. Mayroon bang 32 sa Lucas 16:19? So, tingnan natin sa 16:19 kung meron bang 32. Lucas 32. 31 lang eh. At tingnan natin sa ibang salin, sa ang dating Biblia. 31 lang din, ang salita ng Diyos. 31 lang din, wala naman yatang 32. Ano bang ibig sabihin? Hindi ko maunawaan sa tanong ba dyan do? Ewan ko, sabi doon ng pastora, may 32 daw. May 32 nga, pero anong chapter? 16. Ano yung 19? Chapter 16, verse 19 to 32. Hanggang 31 lang dito. Hanggang 31 lang, okay. So, yun lang. And then, dito naman tayo ngayon sa next question na lang. From True Champion, sabi dito, Bro Jando, tanong ko lang, tampered ba yung nakasulat at binasa ni Bro Wendell na Roman Catholic Apostolic Church sa Confraternity Bible? Hindi kasi nabasa sa Confraternity Bible, dala ni Barba. Pakisagot yung Brother Angel. Brother John Ray. Hindi yun tampered, no. Ang nangyari kasi ganito, no, ito kasi mga martes, lalo na itong si Rian Fuentes, nagpakalat ng chismis ngayon na si Bro Wendell, no, si Brother Wendell nangilat sa Tagalog ng loko, ng dinggoy daw, kasi nung binasa daw yung version ni Bro Wendell, ang nakalagay, I will build my one holy Catholic Apostolic Church. Tapos yung kay Parba naman, Parehas Confraternity, ang nakalagay lang, I will build my church. So sabi ni Parba, tamper daw. So idinagdag daw, mali yon. No, hindi naman silang moderator, nandoon naman ang moderator eh. Sabi nga ni Brother Wendell, pinaburan si Brother Wendell ang moderator kasi ang question kasi may nabasa ba? May nabasa si Brother Wendell, yan ang mahirap. Maghahanap ng nabasa, pag nabasa, maghahanap naman ng palusot na yun ay tampered. So, ito namang mga kumakalat ngayon na bakit daw kay Brother Wendell ay ang nakalagay Roman Catholic Church, samantalang kay Parba daw hindi naman Roman Catholic Church. So, anong totoo daw? Bakit daw ganon? Madali lang po yan. Siyempre, ibang version, yung parehas ng version, pero iba yung sa cover, according kay Brother Wendell, sa taon, yung bago yata yung kay Brother Wendell na version. Same Bible, same version, pero bagong account siya, bagong printa, bago siyang version pa rin siya, pero parehas pa rin yung niya, pero bago lang yung kay Brother Wendell. Ang nakalagay na doon sa kanya, One Holy Catholic Apostolic Church na. Samantalang yung kay Parba, old version yun ng nasabing Biblia din, yung Confraternity Bible na Biblia. Ang akala kasi nila isa lang ang uri ng version ng Confraternity, no? Yun lang kay Parba. Hindi kasi kay Brother Wendell, ang version ni Brother Wendell talaga, ang nakalagay One Holy Roman Catholic Apostolic Church. So walang pandadaya doon. Letra por letra yan na mabasa. At sa panahon ngayon, hindi lang Confraternity ang may version na ang nakalagay One Holy Catholic Apostolic Church. Ang dami ng version ngayon na One Holy Catholic Apostolic Church talaga ang nakalagay, hindi lang yung Confraternity. So yan kasi ang mahirap sa mga ibang sekta. Maghahanap sila ng letra por letra. Pag pinakitaan ng letra por letra, parang linta na asinan, bumubula. Kahit ano nang pinagsasabi. Sasabihin ka agad na, bogus. Bogus agad. Yun ang nila, bogus. Hindi yun bogus.
version yun, klase ng version, parehas na confraternity, pero yung kay Brother Wendell, new release, bagong release yun, kay Brother Wendell sa panahon na yun. Yun ang sabi ni Brother Wendell na ang hindi alam ng mga Iglesia ni Cristo, yung version niya ang nakalagay na is One Holy Catholic Apostolic Church na. Yun talaga ang literal na nakalagay doon. Kaya hindi yun panggaganso, hindi yun bugos, o ano pa bang tampered, hindi. Kasi ngayon, hindi lang ang Confraternity Bible ang mayroong nakalagay na One Holy Catholic Apostolic, marami na. Kaya walang ano yun, Brother Jando, walang katotohanan yun. Kahit si Rian Fuentes ngayon, nagpakalat ng video na sinungaling daw sa Brother Wendell, tapos pinakontra niya ang debate ni Father Darwin at yung debate ni Bro Wendell at ni Parba, tapos Father Darwin versus Parba. Pinakontra niya. Paano pinagkontra? Kasi doon na sa kay Brother Wendell, hinanapan siya ng litra por litra, di ba? Tapos inanapan ng litra por litra, mayroon bang mabasa eh. So pinakitaan siya ni Brother Wendell na may nabasa. Samantalang sa debate naman ni Father Darwin at kay Parba, sabi kasi ni Father Darwin, hindi walang nakasulat diyan na One Holy Catholic Apostolic Church. So yun ang pinagkunta ni ano, parang pinapalabas nila na sinungaling talaga sa Brother Wendell kasi wala pa lang nakasulat. Bakit yung kanyang Biblia ay may nakasulat? So yung context of time ba, yung context of time pinagano nila humina ang kokote ni ano doon ni Rian Fuentes. Alam niyo kung bakit? Madali lang i-solve yan eh. Para lang yun nangyari sa akin doon sa Dipolog. Nung nakunapa siya sa Dipolog, meron pala silang parang dialogo sa pagtuo sa plaza sa Dipolog tuwing Sabado ng hapon yata yon. Nagkataon, may nag-preach sa Sabadista, tapos nagtanong, INC, si ano yata, Rolio Rata, apelido nun ni INC ni Manalo, ano. Tapos, tinanong niya ang Sabadista na meron bang Santo Papa sa Biblia? Sabi sa Sabadista, wala. Meron bang Katoliko sa Biblia? Sabi ko, nung natapos ng ang SDM magsalita, ako nang tinawag. Sabi ko sa kanya, bro, kung Katoliko gusto mong tanungin, huwag ka matanong sa Sabadista to, sasabihin niya hindi totoo. Ako tanungin mo. Kaya yun, yung kanyang mata, ang talas makatingin sa akin, ano? Tinanong niya ako. Ang sabi niya, alin ang totoo? Sabi ni Brother Wendell Talibong, may mababasa sa Biblia, Iglesia Katolika Apostolika Romana. Samantalang sa nangyaring debate doon sa Amerika, sa pagitan ni Kadjo Ventilacion at saka ni Carl Keating. Sinabi ni Carl Keating, walang mababasa sa Biblia, Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ang tanong, samantala ikaw, sabi mo, meron din mababasa, Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ang tanong, alin ang nagsasabi ng totoo? Kayo ni Brother Wendell o yung si Carl Keating? Sagot ko sa kanya, pareho kami nagsasabi ng totoo. So sabi, para siyang naano kasi yung inaasahan niyang sagot, hindi niya nakuha. Anong pareho? Magkaiba. Sabi mo meron. Sabi ni Wendell meron. Sabi ni Carl Keating wala. Hindi magkapareha yun. Ba't sasabihin mong magkapareho? Sabi ko naman, kasi ganito yan. May kopya kasi ako ng Biblia eh. Si Carl Keating, wala siyang kopya. Ngayon, kung sakali tanungin ng INC, saan mo nabasa? Pwede bang basahin? Eto, pakita namin kasi may kopya kami. Si Carl Keating, wala siyang kopya eh. Kung sabihin niya, kunwari, meron. Tapos sabihin ni Joe Ventilacion, pwede bang pakibasa sa moderator? Wala siyang kopya. Paano babasahin ng moderator? Dililito na nagsisinungaling siya. Para hindi siya lumito na nagsisinungaling, sasabihin niya totoo, wala kasi wala siyang kopya. Pero, it is not against reality. Alam niyo kung bakit? Kasi, inaamin ng kanilang pasugo, August 1966, page 8, all secular history shows a direct time link between the Catholic Church and the Apostles, leading to the conclusion that the true Church of Christ is the Catholic Church. Inaamin nila yan, si Sir Sinita at saka ni Michael Sandoval,
na ang Iglesia Katolika sa pasimula ay siyang Iglesia ni Kristo. Kung sasabihin yung tampered, ito yung tampered na ginawa ng INC. Ito ha, meron ba kayong Bisaya ng King James Version? Meron kayong Bisaya ng King James Version? Tingnan nyo. Ano talagang sinadyang baguhin to. Oh, sabi dito, busa miingon ako kaninyo nga mga matay kamo sa inyong mga sala kay kung kamo dili man nagpanoo nga ako mao si Kristo, tawog dili Dios, mga matay kamo sa inyong mga sala. Sa Tagalog nito, kaya sinasabi ko sa inyo na kayo mamamatay sa inyong mga kasalanan kung kayo ay hindi maniniwala na ako si Kristo, tao at hindi Diyos, mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Ito binasa to ni Marcelo doon sa Dimyao na kalaban ni Padre Darwin INC. Nang binasa niya ito, tiningnan ni Padre Darwin, ang dali-dali niligpit sa loob ng bag. Ang bilis tinago sa loob ng bag. Tapos nagpaalam na, nag-walk out na siya kasi dumidilim na daw. Oh. Alam niyo kung bakit? Kasi hawak ni Brother Edgar Laugan ng Cebuano version ng King James Bible. At parehong-pareho ang pagkakabigkas ng verse 23, verse 24, verse 25, verse 26. Ang pinagkaiba lang sa verse 24 ng hawak ni Brother Edgar, walang nakalagay, tawo og dili Diyos. Samantalang sa kanila may nakalagay, tawo og dili Diyos. Ito yung tampered. Kasi against reality. Kung hindi siya Diyos, bakit sa 1:1 ng naturang version at Diyos ang pulong at Diyos ang verbo. Tapos ito hindi Diyos, magkasalungat na yung dalawa. Ito ang tamper. Kasi against reality. Yung binasa ni Brother Wendell, hindi yun against reality kasi tugmang-tugma yun. Back to you, Brother John Ray. Yes, Brother Jando. At yun nga ang point ko, Brother Jando, yung kay Rian Fuentes na pinagkontra niya ba para mas lalong madiin baga si Brother Wendell na nagtatampered. Ginamit niya yung debate ni Father Darwin na kung saan tinanong naman ni Parba kung meron bang mababasa sa Biblia na One Holy Catholic Apostolic Church. Father Darwin kasi ang arguments kasi ni Father Darwin doon siya sa hindi mabasa. Pero doon sa debate kasi ni Parpa at ni Bro Wendell, malinaw kasi hinahanapan ng mabasa. Kaya pinakitaan ni Brother Wendell ng mabasa. So hindi po yung contradiction. No, dalawang magkaibang panahon, dalawang magkaibang pangyayari yon. Hindi po parehas ang question ni Parba kay Father Darwin at kay Brother Wendell. Dahil sa kay Brother Wendell, ang tanong ni Parba, meron bang mababasa na Biblia nang nakalagay One Holy Catholic Apostolic Church? Kaya binasahan, binigyan. Pero binigyan naman nga, para namang linta na nasinan, bula ng bula. Kay Father Darwin, hindi naman yun ang konsepto kasi ng debate ni Father Darwin. Nag-focus si Father Darwin sa literary form ng Biblia, yung kung ano yung nasa manuskrito talaga. Hindi yung paraphrasing Bible ang ginamit. Kaya Brother Darwin nilang ginamit kasi paraphrasing Bible. Kung ano ang mind ng translator, yun po ang ibig sabihin nun. Pero yun nga, kahit saan po magpunta ng argumento, puros tama po yun, wala pong kontrahan doon. So ito lang si Rian Fuentes, masyadong marites din, no? Pastor na marites, para lang makapangloko, gagamitin ang dalawang pangyayari para idiin yung isa. Pero hindi po yan makakapagbulag sa katotohanan, mga kapatid. Dahil may mabasa man o wala, ang realidad, historically speaking, ang Katoliko talaga ang itinatag ni Kristo. Wala na silang magagawa doon. No? So may tanong lang dito, Brother Jando, galing kay
kay Sister Mercy Liliot. Ang tanong niya, Brother John Ray, ask ko lang saan nagmula ang Jubilee year at ano ang Jubilee? Basahin natin sa Wikipedia, no, kasi para makita natin ang history nito. Pero sa Catholic Church nag-umpisa to kay Pope Boniface. Pero sa mga Hudiyo meron na silang ganitong uri ng kapatid ng ganitong celebration sa Old Testament pa, sa Jubilee year. Kaso lang dati, ang Jubilee year, sinicelebrate ng mga Hudiyo every 50 year. Every 50 year yan, yung Jubilee year na yan. So, ito ang ating mababasa, no? Jubilee, biblical. So, the Jubilee, sa Hebrew is Yobel, Yiddish, no? Is the year that follows the passage of 7 weeks of years, 7 cycles of sabbatical years, or 49 total years. So ito ang Jewish perspective sa kanilang Jubilee year. This 58th year deals largely with land, property, and property rights. According to regulations found in the book of Leviticus, certain indentured servants would be released from servitude. Some debts would be forgiven. So, ano kasi ito year of mercy, year of hope, ang meaning ng Jubilee year. So, ito yung mga nangyayari dyan, no? Nagpaparelease ng mga servants, and then, some debts would be forgiven, yung mga utang, mga pagkakasala, pinapatawad, and everyone was supposed to return to their own property in Jubilee years. So, parang mayroong massive, nangyayari ba? Massive pardon sa lahat ng aspeto ng Jewish culture. Rabbinic literature mentions a dispute between the sages and Rabbi Yehuda over whether it was the 49th year, the last year of 7 sabbatical cycles, referred to as the Sabbath, or whether it was the following 50 year. So yan ang sabbatical, Jewish Jubilee year. Then sa Christian naman, nag-umpisa to kay Pope Boniface, no? Wait natin, hanapin natin yung sa Jubilee year na sa simbahan na Jubilee year. Wait lang Ayan, Jubilee year ng simbahan. Sa Catholic na wait lang, hanapin ko muna yung sa Jubilee year started. Bible Jubilee year project nalagay ko, hindi. So Jubilee year started. Ayan. So para makita natin yung sa simbahan na ito ba yung sa simbahan? Wait lang nag-umpisa to kay Pope Boniface. Hanapin ko yung kay Pope Boniface na hindi ito. Wait lang. Nahanap ko pa yung sabi yun, may nabasa ako na about si Pope Boniface ang nagpasimula nito sa simbahan. Catholic view nga. Tingnan natin to. No, para sa atin. So, ito yung sa simbahan. Pero hindi itong binasa ko. Mayroon akong binasa na na madali siyang saan ba yun? Wait lang Hanapin muna natin yung nawala yung yung Jubilee year started yung nilagay ko dito, pero Jubilee year started. Tama naman. Bakit wala akong makita? Jubilee year started. The Jubilee year also known. Ba't kaya wala dito? Iba yung nasa cellphone, iba yung nasa
Iba ang nasa cellphone, iba yung nasa dito sa laptop. Dito ko na lang yung dito sa cellphone kasi ang basahin ko dito sa cellphone, ang nakalagay dito sa cellphone, kapatid. The Jubilee year, also known as the Holy Year, began in 1300 AD with Pope Boniface VIII. The Jubilee year is a time when the Catholic Church celebrates a year of grace, taon ng grasya, forgiveness, and reconciliation. So, the Jubilee year is celebrated every 25 years. Extraordinary jubilees may also be celebrated when needed. So, meron ding extra jubilee, extra jubilee na sineselebrate ng simbahan when needed, kung kinakailangan. So, what happens during the Jubilee year? The Holy Door is open in St. Peter's Basilica in Rome. Catholics can receive plenary indulgence, which forgives sins and remove temporal punishment. Catholics can perform acts of charity, penance, and pilgrimage. Pilgrims can visit papal basilicas and Jubilee traditions. So the theme of the 2025 Jubilee year is Pilgrims of Hope. So sa 2025, ang tema ng Jubilee year, this 2025, is the Pilgrims of Hope. Pope Francis encourages Catholics to deepen their faith through acts of charity, penance, and pilgrimage. So sa tanong mo, kapatid, na sino yung nagtanong? Si kapatid na Mercely Lut, no? Sa tanong mo kung saan nagmula ang Jubilee year? Nagmula ang Jubilee year sa panahon pa ng mga Hudiyo. Sineselebrate nila every 50 years. No, every 50 years. So, sineselebrate nila ang Jubilee year. However, sa simbahan, in Christian dispensation, nag-start noong 1300, taong 1300 AD, with Pope Boniface VIII. The Jubilee year is a time when the Catholic Church celebrates a year of grace, forgiveness, and reconciliation. So yun ang sagot natin, Sister Mercely Lut, no, sa tanong mo. Ano po ba ang kahulugan, sabi ni Lacson, ano po ba ang kahulugan ng Isaias 4:7 po? Isaias 4:7. Sige, tingnan muna natin, no. Isaias 4:7. Isaias 4. May nakarita na yata, bro. Baka mag-testimony siya. Okay. Wait lang, sagutin muna natin to, Brother Angel. Ano bang nakalagay dito? Wait, tingnan muna natin, ha. 4:7. Ito. Wala namang 6:7, 6 lang eh. Tingnan natin sa ibang salin, sa Balita Biblia. 6 lang, bro, eh. Walang 6:7. Sa dating Biblia, bro. Dating Biblia, 6 lang, Brother John Doe, ayan, no? 6 lang din. At magkaroon ng kanlungan upang maging lilim sa kaarawan laban sa init, at upang maging kanlungan at kublihan sa bagyo at sa ulan. Tingnan natin sa ibang salin. At parang kubol na magsisilbing lilim sa init ang araw at kublihan sa panahon ng bagyo at ulan. Ang alin bang pinapatungkol dito? Pagkatapos nilikha ang Panginoon ng ulap na nalililim sa ibabaw ng Jerusalem at sa mga nagtitipon doon. Lilikha rin siya ng nagniningas na apoy na magbigay ng liwanag kung gabi. Tatakip ito sa Jerusalem na parang isang malapad na tulda at parang kubol na magsisilbing lilim sa init ng araw at kublihan sa panahon ng bagyo at ulan. Ito ay isang vision ni Isaiah, kapatid. Vision ni Isaiah patungkol sa isang sa kanyang vision na gagawin ng Diyos sa Jerusalem na parang isang ulap, no? Ito for sure hindi ito literal, no? Na gagawin ng Diyos, lilikha siya ng nagniningas na apoy na magbibigay ng liwanag kung gabi. Tatakip ito sa Jerusalem na parang isang malapad na tulda. So tingnan muna natin ang mga scholars commentary niyan, no, kung ano ang kanilang diyan, ang kanilang paliwanag diyan, para hindi tayo mawala kasi hindi man tayo mga Bible writer. Wala man tayong karapatan mag-interpret.
Pero for sure, that is a vision na nakita ni Isaias during sa kaniyang panahon. Pero kung ano ang ibig sabihin ng vision na yan, kinakailangan ito ikonsulta sa mga scholar, kapatid. Go ahead, Brother Jando.